I'm very happy to present Second Lieutenant Maria Baby Lou Lorzano, more popularly known as Lorcy dito sa si Ma'am Lorcy dito sa 89th Infantry Battalion. Proud product siya ng PMA Class 2024. And just like her yearling body na-feature ko na si Lieutenant Ish Borromeo, kahit saan talaga na-assign yung ating mga graduate. So si Ish, nandun siya sa Panamaw, Sulu. Si Lorcy ngayon, nandito siya sa Maramag, Bukidnon. Mas maganda rito ng county kasi mga within 1 hour, may Jollibee kasi rito eh. Ganun ba? Pero, the same pareho, they come from a training that was meant to imbue in them professionalism and love of service and excellence. So, pinagyayabang kasi ni Batcom niya, si Colonel Bulao, si Lorcy, kasi nga sir, ang gagaling ng mga tenyente ko. So, magaling din siguro magkwento, hindi ako magtatanong. Okay, Lorcy, go! Good morning, everyone. Good day to all the viewers out there. I am Second Lieutenant Maria Baby Lou A. Lorzano, or Lorzy here in 89th Infantry Makatao Battalion. So, una sa lahat, paano nga ba ako nakarating sa lugar na kinalalagyan ko ngayon? So, previously, I am a grade 12 graduate, Humanities and Social Sciences. So, una talaga, wala talaga akong balak na pumasok sa pagiging sundalo. However, I was inspired by the cadets of the Philippine Military Academy sa Baguio City. So, na-encourage ako, na-curious ako. Ano nga ba yung ginagawa ng isang sundalo? Ano nga ba yung ambag nila para sa bayan? So, with that, I took the exam. I take the exam of PMA EE during 2020. So, before nag-COVID, nag-exam ako for PMA. Without knowing, only curiosity. So, nag-exam ako. Luckily, with the help of the Lord, I passed the PMA entrance exam. And then, I underwent the medical exam at Viluna. Doon ko na-realize na ang pagiging isang sundalo pala, mahirap pasukin. Bakit? Kasi una sa lahat, wala akong experience sa physical sports. Mahina ako physically. Wala akong background ni kahit anong background ng pagiging isang sundalo, wala ako. Pero pinasok ko siya dahil naramdaman ko na kailangan ko ring i-explore yung mga bagay na hindi ko kayang gawin. So, nag-medical ako, nag-take ako ng medical exam. Pagka-take ko ng medical exam, na feel ko talaga na yung hirap agad. Kasi doon pinaramdam sa'yo yung isang pagiging sundalo. May morning reveille, may examinations ka na iti-take. Magda-doubt ka talaga sa sarili mo kung tama ba yung pinapasok mo. Pero at the end of the day, yung gusto mo pa rin, yung susundin mo. Lumabas yung results ng PMA 2020, May 30, 2020. And luckily, I passed. So, from there, pumasok ako ng Philippine Military Academy. At first, ang gusto ko lang makagraduate. Pero, sa duration ng training ko sa PMA, doon ako na-inspire na ang isang pagiging sundalo, hindi lang para protektahan yung mga tao sa paligid natin. Not just to protect the state and the people, but also to inspire the young generations na kaya nilang gawin yung mga bagay na sa tingin nila, hindi nila magagawa. So, pumasok ako bilang plebo
isang hamak lang ako na maliit na babae, payat na payat. Pero sa kabila ng sinasabi nila sa akin, sa kabila ng doubts ng mga tao sa paligid ko na makagraduate ako, makatapos yung training, kailangan natin bilang isang kabataan, bilang isang babae, na ipakita kung ano yung kaya natin gawin. So, bilang plebo, doon ko natutunan ang followership. So, followership sa mga bagay na dito sa Philippine Army, meron tayong chain of command na sinusunod. So, regardless kung mas matanda ka, mas bata ka, ano man yung pinag-aralan mo, pero kung ano yung ranggo mo, yun yung gagampanan mo. Dito natin makikita yung role playing. Dito may kanya-kanya tayong responsibilidad na ginagampanan. Na kung ako, bilang plebo, hindi ko gagampanan yung responsibilidad ko, hindi magkakaroon ng kaayusan yung organization natin sa Philippine Military Academy at lalo na sa Philippine Army. So, luckily, natapos ko ang pagiging plebo ko kahit na naging mahirap masalimuot yung mga napagdaanan. Pero, hindi naging negatibo yun para sa akin. Because with the guidance of the upperclassmen and the senior officers in the Philippine Military Academy na mag-motivate sa'yo that you can do better than what you are right now. So, natapos ko yung pagiging plebo ko. I became a yearling class in the year of 2021. Yearling ako. And doon ako mas naging motivated. Bakit? Because I have people to lead. Meron na yung mga plebe na maililid ko. Una, naghehesi ako kasi babae kasi ako, female kasi ako. Ano kaya yung sasabihin ng mga lalaki na junior ko? Pero, doon ko na intindihan that leadership knows no gender. So, babae ka, lalaki ka, it doesn't matter. What matters is how you lead your people. What matters most is how you influence them. So, I was given a chance to be a buddy to the plebes. And doon ako nag-explore kung ano yung mga leadership styles na pwede nating gawin to our juniors. So, doon ko nakita na yung mga juniors ko, sumusunod sila. Not because I'm a female, not because I'm a male, but because I showed them what it is to lead and influence. During my yearling, doon ko rin na-explore yung sarili ko. So, with all the trainings na ginagawa sa PMA, during the soldier team development, doon ko rin na ipakita na yung isang mahinang katulad ko, na-develop siya into someone who is now physically fit. So, ang lesson dito is, hindi natin kailangan na maging malakas sa umpisa pa lang. It's not how we start, but it's how we finish the task given to us. So, from there, during our soldier team development, dun pa lang napunta ako sa isang squad na puro lalaki. So, yung squad na napuntahan ko, puro lalaki. Ako lang yung mag-isang babae. From there, kakabahan ka kasi iisipin mo, baka ikaw yung maging dahilan ng pagbagsak ng team, ikaw yung maging rason kung bakit magkaroon ng punishment.
Pero napakaganda ng samahan sa Philippine Military Academy. So, yung mga kasama ko na lalaki, sila pa yung nag-motivate sa akin na mas malakas ka sa amin. Mas malakas ka sa amin kasi nakaya mo na matapos yung training mula simula hanggang ngayon. So, during our soldier team development, actually, kami yung naging strongest squad. Kahit na ako lang yung nag-iisang babae nila. Naging strongest squad kami during our squadron and naging strongest platoon naman kami during our platoon run. So, di ba mapapaisip tayo na kung ako nga kaya ko, paano ka pa na nanonood ngayon? So, mas kaya mo. Kasi alam mo sa sarili mo na willing ka. It's all about willingness. So, during natapos ko yung pagiging yearling ko, ngayon pumasok naman tayo sa pagiging second class. So, the second class or the house, sila yung nagiging squad leader sa isang squad. Ako yung naging squad leader during my second class year. So, ito, another challenge na naman para sa akin. Bakit? Kasi, hindi na lang 3 tao yung hahawakan mo. Pero, 8 tao na yung hahawakan mo. 8 tao yung ima-manage mo. So, paano i-manage yun na lahat sila na-supervise yung character, academics, military, and physical. So, yun yung kailangan na i-supervise. Para makita yung improvement ng mga tropa, ng squad. So, as a female officer, as a female cadet, hindi ko ginagawang reason yung pagiging female ko. So, ginagawa ko tong motivation. Motivation na kami na mga kababaihan, tayo na mga kababaihan sa anumang panig ng mundo, Philippine Military Academy man, kahit anong part ng training, whatever organization it is, tayo na kababaihan, hindi hadlang yung pagiging babae natin para makapagdala tayo ng isang squad, makapagdala tayo ng tropa, makapagdala tayo ng tao. Kasi yung kailangan natin is kung paano natin influence yung mga under sa atin. So, during my second class, I was given a chance to be a squad leader. During that time, nung una, syempre, kinakabahan ka kasi hindi mo alam kung susunod ba sila sa'yo. But, I saw that as an opportunity for myself to improve, na makita kung ano ba yung kailangan gawin ng isang leader para sundin siya ng mga subordinates niya. And luckily, thankfully, I was able to help my subordinates. So, na-supervise naman natin yung mga third class, especially yung mga fourth class. So, during that time, kailangan hindi lang pag-uutos yung ginagawa para mag-improve sila. Of course, kailangan nila makita kung paano ba dapat maging isang leader. As a leader, we should set the example. So, ako nung second class ako, talagang nandun yung discipline kasi nakikita ka ng mga sumusunod sa'yo. So, sa character, iniiwasan natin magkaroon ng delinquency reports or any offense violation para makita ng mga subordinates natin na yung leader nila hindi nagba-violate. So, dapat andon na makita nila kahit hindi mo natin sabihin. Pero how we act would affect
how they follow. So, sa academics talagang pinipilit natin na pagsabayin yung activities sa PMA and yung pag-aaral natin. So, luckily, during duration naman ng academic year ko, hindi naman ako nakapag-finals doon sa PMA. And of course, sa military. So, during my second class year, dyan yung field training exercises na ginagawa. So, during field training exercise, ikaw din yung magdadala ng mga subordinates mo sa squad mo. So, iisipin mo kasi yung welfare ng mga subordinates mo. Siyempre, magmamatter yung welfare kung paano tayo magdidesisyon as a leader. So, nasa atin pa rin yung bigat ng kailangan natin gampanan na role. So, during my second class, during our field training exercises, I was able to lead a female squad. So, puro to female na nandun. Ang gusto ko naman sa kanila is matutunan din nila kung ano yung dapat gawin para pag time na sila naman yung mag-lead, alam nila yung gagawin nila. Yun naman yung nai-impart ko with my subordinates. And of course, for my last years, during my first class year, dito mas naging challenging kasi isang staff ka na ng company. So, I was the plans and programs. I was the plans and programs nung first class ako. So, during my first class year, syempre, mas malaki na yung hahawakan mo, mas malaki na yung responsibility mo. Mas malaki na rin yung kailangan mong gampanan para maipakita sa company na kung paano maging isang maayos na kadete. So, during my first class year, I was, ang pinaka-mission ko nun is to inspire the fourth class cadets na yung buhay sa Philippine Military Academy, maiksi lang. And yung maiksi na yun, dapat ma-grab every opportunity na ibigay para matuto. Lahat tayo nagsisimula sa wala. Sa wala tayong idea, wala tayong alam. I entered the Philippine Military Academy with curiosity. Pero sa loob nun, dun ko naintindihan, dun ko natutunan kung ano ba dapat yung gawin, ano ba dapat yung ipakita. Ngayon, during my 4-year training, I was able to learn and understand a part of the organization. So, nag-join ako ng Philippine Army because I want to be with the people. Mas gusto ko mag-join sa kung ano yung nagcha-challenge sa akin. So, nakita ko yung Philippine Army before as very challenging siya talaga na branch of service. Kasi hindi ka lang niya i-require to be physically fit, pero mentally, emotionally, kasama yan lahat. You have to be fit as a leader. So, yun yung mga natutunan ko during my 4 years ng pagkakadete. Yung isang simpleng babae na walang alam sa pagtitraining, hindi malakas, pero nakagraduate ng Philippine Military Academy. Kasi, una sa lahat, hindi naman kailangan hindi naman palakasan yung kailangan natin sa PMA. Yung kailangan natin is
a heart of a volunteer. Kailangan natin maging willing sa kung ano yung papasukin natin. Willing matuto, willing magkamali, willing magbahagi ng kung ano yung mga natutunan natin. So, sa part ko, I was able to graduate May 18, 2024. I am a proud member of Bagong Sinag class of 2024. And from that, my cadet journey may be finished, but my journey to leadership begins. So, after ko mag-graduate ng Philippine Military Academy, I joined the Philippine Army and I joined the Ordnance Service. So, I am Second Lieutenant Maria Bibilu A. Lorzano, O-23620, Ordnance Service, Philippine Army. So, nung una, nagtataka ako kasi ang pagiging logistician sa akin, wala na naman akong background. Pero, andon na, sabi nga natin, bilang officer, bilang leader, we are willing to accept whatever it is na ibinigay sa atin. So, nag-take ako ng Ordnance Service basic course. So, nag-basic ako sa Tracom. And dun na, makita mo yung napakaraming logisticians na willing din matuto to support the Philippine Army. So, ang goal ko nung nag-basic ako is to know what sustainment is. Bakit? Kasi nga, sustainment is very crucial in an organization. And of course, dito sa Philippine Army. Sabi nga nila, bloodline natin yung sustainment. So, nawala na sa isip ko yung paglalakad sa bundok, mamundok. Kasi nga, yung isip ko, na-focus siya sa ano ba yung dapat role ng sustainment sa Philippine Army. So, from that, I graduated the basic officer course ng OS. And pinili ko yung 10ID as my division. Kasi alam ko na sa 10ID, sustainment operations yung focus nila dito. So, as an OS officer, alam ko na ma-maximize ko yung learning sa sustainment dito sa 10ID. Yun yung focus ko. Yun yung goal ko. Yun yung expectations ko. Pero nga, dito sa organization natin, sa Philippine Army, always may changes. Pagkadating dito, I reported to the 89th Infantry Battalion. But before reporting to the 89th Infantry Battalion, na karoon mo na kami ng order detached service sa 67 Infantry Battalion. So, during my stay at 67 IB, na-deploy ako sa field. Sa field kung saan mga tropang lalaki yung mga kasama ko na naman. So, from doon, mapapatanong ka na naman, tama ba talaga itong pinapasok ko? Makikinig kaya sila sa akin? Pero, sabi nga natin, na tatanggapin natin kung ano yung binigay sa atin. So, during our stay sa Lingig, Surigao del Sur, na nandun kami sa isang sitio na kasama ko ang mga tropa na kalalakihan. Doon ko na, yun yung first deployment ko as a platoon leader, as a second lieutenant. And doon ko nakita yung pagkakaiba ng field sa libro. So, during that time, nagkaroon pa ako ng mga hesitations, ng mga doubts kung tama ba yung ginagawa ko. Pero, bilang
naisip ko na kung ano man yung mangyayari dito is magsaserve siya as learning sa akin. So, during my stay at Tingig, Surigao del Sur, doon ko na-explore yung sa sarili ko. So, nakita ko na kaya din pala ng isang babae na mag-lead ng mga kalalakihan into massive awareness campaign, information education campaign. So, doon, katulong yung mga tropa na kalalakihan. Nagkaroon kami ng mga pulong-pulong sa sityos. Nagkaroon kami ng pakikipag-coordinate sa mga tao sa sityos. Na hindi ko alam na malaki yung magiging parte para sa mission ng 67 IB. So, doon makikita rin natin na yung ginagawa natin bilang isang sundalo, not just to, sabi nga, is to protect the state and the people, pero doon mo makikita na yung mga kabataan, yung mga tao sa sityo, nai-inspire sila. Nai-inspire sila sa ginagawa ng mga sundalo. So, namomotivate sila sa ginagawa natin. And nandun na nagiging kampante sila for the security ng lugar. So, with that, natuto ako na magsalita nagsimula sa mga bata, sa mga kabataan, hanggang sa nakasama na yung mga barangay leaders, sitio leaders, pati na rin hanggang sa naging isang buong sitio na yung binibigyan natin, sinishare natin ng mga information na kailangan nila malaman. So, after ng deployment namin sa 67 IB, nag-report na ako dito sa 89th Infantry mga tao battalion. So, I am one of the female junior officers na nag-report, and as of now, I am the most junior female officer na nandito sa 89 IB. So, Yan yung unang episode natin. Yes. Nice. Okay. Yan ang episode, di ba? Galing magkwento ni Ate Lors. Lorsi, di ba? Galing.